Dahil magulo na ang panahon. Sino ang gusto mong maging kakampi natin? Ang China o ang Amerika? At bakit? Sandali lang po, kung kayo maingay, medyo mabigat po yung tanong. Okay? Sino ang pipiliin mo? China o ang Amerika? At bakit? Kung pipili po ako ng magiging kakampi ko, kung matutuloy man ang gera, ay ang Amerika. Bakit? Dahil ang Amerika, ang siyang tumutulong sa atin hanggang ngayon, na nagbibigay, nagpaprovide para tayo ay ipagtanggol sa China, as far as I know. Yung Amerika, alam ko na hindi nila tayo pababayaan dahil simula pa lang sila na ang ating naging kakampi. Para po as a youth, gusto ko pong imulat ang ating mga mata kung saan ang ating isipan maging mapagmatsyag at magkaroon ng pakialam sa ating mamamayan. Dahil bakit? Tayo ang naghahalal sa pwesto ng mga magsisilbi sa ating bayan. Sila ang nakakaalam kung sino ang dapat nakampihan. Kaya, as a youth, I have this advocacy para tulungan ang mga kabataan na may pabagat na youth empowerment. I want youth to be wise and critical thinkers, capable of making informed decisions, approaching problems with logic and discernment. Dahil naniniwala ako na sa kabataan magsisimula ang pagbabago. Sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. That's all. Thank you. Okay, thank you. O, ito na ang tanong mo, galing sa Amerika, pagkadala mo na. Pinili mo niya ang Amerika. Okay, thank you so much. Candidate number 24. Next, candidate number 2. Ay, si Miss Architect. Okay, ulot ka. Okay, pakitanggal. Yan yung question, di ba? This is about Pastor Apollo Kibuloy. Sa ngayon, alam po natin ang nangyayari sa sitwasyon kay Pastor Apollo Kibuloy. The question is, ano ang masasabi mo sa mga kaso sinampa kay Pastor Apollo Kibuloy, lalo na sa rape at child abuse? It is right for the Senate to investigate Pastor Kibuloy because of so many anomalies and crimes he committed. It saddened me as a Benimini that he committed this crime knowing that he is the self-proclaimed appointed Son of God. How can will the Son of God committed those crimes? I bet not. Ladies and gentlemen, as a Binibining Kanlubang, I would like to encourage each one of us here to let us be kind. And it will not cost you anything to be kind, but I believe as a woman of faith, it will cost you everything when the time comes to cherish the eternal life that God has given us. Thank you. Thank you. Magtataka po kayo bakit may mga ganung tanong sa mga kabataan. This is social awareness. Araw-araw na po yun nasa TV, nasa radyo, at nasa balita. Hi! Candidate number 20. Pili ka. Okay, buksan. This is about West Philippine Sea. Naniniwala ka ba na may pag-asa pa na makuha o mabawi natin ng buong buo ang West Philippine Sea
at paano? Thank you for that empowering question. But before I answer that question, I just like to say that atin ang West Philippine Sea. Sa Pilipino, ang West Philippine Sea na dapat patuloy natin itong ipaglaban. Dahil nakasaad na tayo ang mayroong EEZ. Ibig sabihin, meron tayong exclusive economic zone. Ibig sabihin, ito'y binigay ng United Nations Convention on the Law of the Sea na tayo ay may control sa mga natural resources na makukuha sa West Philippine Sea. At dapat na bilang mga Pilipino, bilang mga kabataan na may boses at bilang mga tao na naninirahan sa Pilipinas, patuloy natin ipaglaban ang sarili natin, patuloy natin na ideklara na atin ang West Philippine Sea. And thank you! Okay. Ang umuusay ng mga naunang tatlo, di ba? Kabugan. Next. Candidate number 6. Pili ka. Okay. Are you nervous? Ito ang napakagandang tanong. Ikaw ay pinanganak sa Barangay Canluba? Matagal ka nang nanira sa Barangay Canluba? Ang tanong, ano ang pangarap mo na mangyari sa Barangay Canluba sa dating namang panahon at paano at bakit? Maraming salamat po sa katanungan. Unang-una ko pong gustong gawin sa barangay ng Canlubang ay ang pagsasegregate po ng ating mga basura. Kung sakaling nga lang po na ako po ay manalo sa advocacy, gusto ko po talaga na ma-exercise ang mga taga-Canlubang na matuto po tayo na maging responsable sa ating mga basura at saka po para na rin po sa mga dumadating na sakuna para hindi po tayo bigla-biglang bahay. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much, candidate number 6. Next, candidate number 19. Okay, pili ka. Oxy. This is about Mayor Alice Go. Kasi di ba, wala namang hindi nakakakilala, nakakabalita sa araw-araw. Ano ang masasabi mo sa mga natuklasan kay Alice Go na isa siyang Chinese national pero nakarehistro sa Pilipinas, may birth certificate ng Pilipino? Maraming salamat po sa iyong katanungan na iyan. Ang masasabi ko po ay, bakit meron pang mga nasa natin na may mga nakakapasok na hindi naman nararapat, which is dapat, so alamin nilang mabuti kung saan galing, sino ba itong tao na to, at bakit nandito siya ngayon na hindi naman nararapat. Yun lamang po. Salamat. Thank you. Nasa likod si Alice Go, kausapin mo. Okay, next. Okay, take one. Are you nervous? A little bit. Okay. Kaliado, di ba? This is about Carlos Yulo. Kung ikaw ay kapatid ni Carlos Yulo, anong masasabi mo sa away ng nanay mo at kapatid mo, lalo na ang issue ay pera at girlfriend? Marami po salamat sa inyong napakagandang katanungan. Kung ako po ang magiging kapatid ni Carlos Yulo, at isang anak na Angelica Yulo, at lalo na nagkakaroon ng issue patungkol sa pera, alam naman po natin lahat, ang bawat isa ay sensitibo pagdating sa usaping pera. Ngunit, kapag ang pinag-uusapan po din dito ang relasyon ng isang pamilya, marapat po natin ayusin ang bawat problema at iayon to sa tamang proseso.
Hindi po dapat natin itakwil o pagbuksan ng hindi magandang mga panibagong problema ang bawat isa. Bagkus, kailangan po natin kausapin ang bawat isa nang sa ganoon ay malaman natin kung ano ba talaga ang kanilang problema. Pagkatapos, bibigyan po natin ng magandang solusyon at sa magandang pag-uusap at lalo na isasaalang-alang natin ang ating pamilya ay marapat lamang po at naniniwala ako na mananaig at mananaig ang ating pagmamahal sa ating pamilya. At ayun lamang po, maraming salamat po. Thank you so much. Next, candidate number 17. Nanlalamig si Jackie. Jackie, bilang isang kabataan, ito tungkol sa kabataan, ano ang may papayo mo sa mga nanunungkulan sa gobyerno para maprotektahan ang mga karapatan ng mga kabataan? Thank you for that very new and very wonderful question. Talaga naman very mindful and pinag-isipan. And very relevant po siya, lalo na puro yun po yung nakikita ko dito ngayon. So, to address the question po, as a future educator, I believe and I am here, what I can do is to provide awareness and correct information po. And turn information into knowledge, and knowledge into wisdom, and wisdom into practical action. So, balik po tayo sa tanong po. So, paano po from that po, as an educator po, and lagi po pong tinitingnan yung mga view. So, yes po, tama po kayo. Yung kabataan ngayon, yung mga SK natin, mali nyo in the future, sila na yung nasa loob ng Senado. So, ang masasabi ko po sa kanila is, stay with your principle po. I know a lot of us have our own principles, and I know naman yung mga principle natin sa buhay, hindi naman negative yun. Ano po magaganda yun. So, stay there po. Kasi the more na lumawak yung pagtakbo nyo or pataas, lumawak yung politics, dami po kayong mamimit ng challenges. So, huwag nyo po makalimutan kung sino po talaga kayo. Huwag po kayong magpapadala dun sa mga other factors. Magbanggit na po tayo like corruption or mas mataas siya kaya susundin ko siya. So, maging ano po tayo sa sarili natin. Stay true po tayo sa sarili natin and maging affirm po tayo. Basta alam po natin na nasa tama po tayo and I'm sure naman po na talagang malayo yung mararating nyo kapag puro tama yung inyong pinipili. So, ayun po. For that question po, thank you. Thank you so much, candidate number 17. Let's welcome candidate number 14. Ang batang manghirit. Ang lamig mo din, girl. Relax. Okay, madali lang to. Ano ang halaga ng patimpalak na ito sa iyo bilang isang kabataan? Ano ang epekto nito sa buhay mo at bakit? Ulit, ano ang halaga ng contest na ito sa iyo bilang isang kabataan? Ano ang epekto nito sa buhay mo at bakit? Bilang isang kabataan, may epekto po sa buhay ko nito ay may pinapakita ko po sa mga tao ng aking talento at napapakita ko po na confidence ako at ayun po, hindi po ako ngayon. Salamat po. Okay, thank you. Nervous na nervous siya. Okay, next. Candidate number 16. Miss Panto. Last two questions. Take one. Anong karapatan ng isang kabataan
Anong karapatan ng isang kabataan ang nais mong ipaglaban kung ito ay natatapakan? Anong karapatan ng isang kabataan ang nais mong ipaglaban kung ito ay natatapakan? Magandang gabi sa inyong lahat. Unang-una sa lahat, bilang isang kabataan ng Kanlubang at ng ating bansang Pilipinas, gusto kong i-advocate ang karapatan ng kabataan na natatapakan sa ating lipunan ang pagiging patas. Sa LGBTQ+A na dapat maging equal tayo, na hindi dapat lahat tayo ay magkaroon ng respeto sa bawat isa dahil tayo ay pare-parehas sa tao. At yun lamang po, maraming salamat. Okay, thank you. And the last candidate, number 15. Okay, isa na lang yung tanong. And this is for you. Kinakabahan ka, girl? Tumawag ka sa Santo Niño. Pinagli ka naman sa Santo Niño. Ito ni girl, oh. Okay. Naniniwala ka ba na bilang isang kabataan ay may karapatan ka ng tumindig sa issue ng lipunan o hayaan na lang ito sa mga nakatatanda? Again, naniniwala ka ba na bilang isang kabataan ay may karapatan ka ng tumindig sa mga issue ng lipunan o hayaan na lang ito sa mga nakatatanda? Thank you for that beautiful question. Bilang isang kabataan, nararapat na dapat tayo ay aware sa mga issue, lalo na tayo ang susunod na generasyon. Dapat tayo ay tumutulong, tayo ay ginagamit natin ang social media para magbigay ng awareness lalo na sa mga contemporaryong issue. Kasi bilang generation, tayo rin ang makikinabang para dito dahil sa susunod na generasyon, tayo bilang kabataan, nararapat na dapat tayo ay aware sa mga contemporary issue, lalo na tayo ay ang susunod na henerasyon at tayo rin ang makikinabang dito. Gamitin natin ang ating kabataan, ay ang ating social media, lalo na ang mga kabataan ngayon ay nakaagit sa social media, kabilang na ako. Yes. Lalo na, gamitin natin ang ating talino, kakayahan, para sa mga kasunod. Thank you so much. Pakilisa po ng mic. Thank you so much. At 10 finalists, narinig nyo naman po ang iba't ibang opinion ng ating mga kabataan ngayon. So, announcement of winners is next. 50% beauty and personality, 50% intelligence. Ayan na po. So, we have 4th runner-up, 3rd runner-up, 2nd runner-up, 1st runner-up, and the first, Binibining Kanlubang 2024. But before we award the winner, Konsehala ka, let's proceed to the best advocacy. And Konsehal Kim. SK. Narito po si Konsehala Kat para ipaliwanag ang mechanics po ng advocacy. Ayan. Kung mapapansin niyo po yung ating mga tarpaulin, nilagyan po namin ito ng Binibining Kanlubang 2024 Advocacy Presentation. Tayo po sa Sangguniang Barangay ng Kanlubang ay hindi lamang po nagpapapageant para maging masaya lang tayo. Pero meron po kasi nakapaloob dito na premyo para sa sityong mapipili ng Sangguniang Barangay. Kaya naman po, pinagyayahan po namin itong mga contestants
na mag-present ng kanilang advocacy, yung adhikain nilang mangyari, makatulong sa kanilang sitio, at pipili po ang Sangguniang Barangay at Sangguniang Kabataan. So, yun po yung ibig sabihin ng advocacy. So, siguro po next year, sumali po ang lahat ng sitio dahil itong taon po ay 1 lamang ang nagbigay ng presentasyon sa amin. Pero, gusto po din namin ipabatid sa inyong lahat na yung pagbibigay niyo po ng mungkahi ng inyong advokasya ay isa din pong paraan para makita namin sa sanggunian kung ano po yung mga tulong na dapat naming ibigay sa bawat sitio. Di ba po gusto nyo naman na yung programa ninyo sa sitio ninyo ang masusunod? Tama po ba? At yun po ay gusto rin namang ibigay sa inyo ng sanggunian. Kaya naman po ngayong gabi, hindi man po namin maibigay yung full na amount ng advokasya na ipinesent sa amin, pero tutulong po ang Sangguniang Barangay ng Kanlubang sa katauhan po namin ni Consel Kim, SK Nadine, na matupad po natin itong advokasya ng napili naming sitio. Sino kaya ito? Ang amount po na matatanggap ng Best in Advocacy ay worth 10,000 pesos. At mapupunta po ito sa sityong nire-represent niya. So, kung andito po ang SIC, mas masaya at mas maganda. Nagpapasalamat din po pala kami sa mga sityo in charge na naging present po nung ating advocacy presentation. Best in Advocacy ay galing sa sityo Barrio Kanlubang. Si Miss Pereiras. Ibahagi niyo lang po yung advocacy. Pagsukin mo lang ng mabilis, anak, ano yung gusto mo mangyari sa inyong sitio? Bali, yung advocacy ko po is, alam naman po natin lahat na sa sitio Kanlubang ay walang kuryente. And almost beyond a decade na. And ako po, as estudyante po, and may mga pinsan po ako maliliit na nag-aaral. So, ang naging advocacy ko po is solar power, wherein as an architecture student po, napaperceive po siya na ito ay magiging malaking tulong para sa online classes ng mga kabataan. And naniniwala po ako na magiging malaking tulong po ito sa kanila sa pag-aaral po nila despite na wala kaming kuryente. And with this project po, I believe na madaming matutulungan at maraming pang kabataan ng sitio Kanlubang magsusumikap na makapag-aaral. Maraming salamat po. Consel Kim, SK Nadine, and congratulations, Barrio Kanlubang, candidate number 2. Ayan. And now, let's proceed to the exciting part. The winners of the major awards. The 4th runner-up will be awarded by SK councilors, please, to award the bouquet, the sash, and the crown. SK councilors, please, and Judge Kokoy, please. 4th runner-up. Candidates, please on stage now. Good luck, ladies. Ang gaganda naman ng mga bayot na ito, mga bayot.
Binibini. Congratulations po agad. Ang gagaling niyo po. Marcel Kokoy, ano masasabi mo sa experience mo ngayong gabi sa pagdadyan sa mga magagandang bibili ito? Dapat design sila magagaling siya, magaganda. Yes. Yan ang mga taga-Kanlupang. Ang gaganda. Ayan, tinatabulate mabuti ng ating mga profesor ang mga score. Muli, maraming salamat po sa sangguniang barangay ng Kanlubang. Siyempre sa ating minamahal na Kapitan Edgar Manggubat, Konsehal Eric Panaig, Konsehal Hector Pajardo, Konsehala Kat Valentinos, Konsehal Kim Legaspi, SK Nadine Cabrera, SK Councilors. Maraming salamat kay Tres Ellen, kay Sek Ella, kay Ate Au, kay Melody, sa lahat po ng staff ng barangay, sa mga barangay tanod. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng SIC, maraming salamat din po sa inyo. At siyempre sa ating mga hurado, thank you so much. Teacher Reden Duteras of City College, Dr. Neil Aligam ng City College, and the Private Secretary of ADCPO de Bapilis, Gracia Capistrano, at siyempre ang pinakamasipag na konsehala sa balat ng Kalamba. Lahat ng taga-mapagong namin ganyan ng GL. Ganun siya ka-visible. Isang lapit mo lang may GL ka na. Ang reyna ng GL, konsehala Jonah Bailon. Actually po, mga konsehal, sa sangguniang panlusod, lahat po tayo ay open. Kaya lang po, siyempre kayo po bilang mga konsehal ng barangay, mas madali po kayo makalapit, hindi nyo kailangan pumila ng magkahaba-haba. Tulong nyo sa inyong kabarangay, di po ba? Ganyan kasipag si Kusala Jonah. At siyempre, ang ating konsehala, Gigi Alcacid, na ilang beses na parang alam bilang City Councilor of the Year and Women Empowerment, ayan, awardee, grabe. At siya po ang author ng ginawang public hospital dito sa Barangay Kanlubang. Kaya tandaan niyo po yan sa dating na panahon. At siyempre, ang ating Certified Beauty Queen, Mutya ng Pilipinas 2024 from Pansol, our very own from Calamba City, Miss Kate Giorgio. Yes. Thank you so much. Okay na ba? For runner-up? Ano pangalan ni Sir? Sir Jomar, thank you so much. To Meljan, to Armon, sa Ponytails. Thank you so much. To JP, Arman, thank you so much. Sa ating sound system, thank you so much. To Jordan, to Lynn, thank you so much. And now, ayan, bine-verify ang resulta. Minsan kasi may bet kayo, pero expect the unexpected. May mga twist kasi. Wow! Ang title po natin is 89.33. Ang first runner-up is 89.03. Eto na po. Our fourth runner-up to be awarded by Konsehal Kokoy Humarang and SK Councilors garnered an average score of 84.07. Ito po ay pirmado ng lahat ng ating mga hurado. Fourth runner-up is magugulat, candidate number to receive 5,000 cash, a sash, a bouquet, a crown is candidate number 24. Akong award, pero talagang ganun, at least. Ate, hindi kita malilimutan. Ang kambing, ang bata. Akala ko kinuha mo yung anak ko siya, lahat tinira mo. Okay. Congratulations, teacher. SK, teacher kayo. Congratulations. Okay, yung kalanger. Our third runner-up to be awarded by Sir Roden and Sir Neil and SK Nadine. Andiyan pa ba si SK Nadine? Sorry.
to receive 5,000 cash, a sash, a bouquet, and a crown. Garnered an average score of 86.3%. She is no other than candidate number. Candidate number 8. Congratulations, thank you so much. And our second runner-up to be awarded by Jose Hakim Legaspi, Jose Jonah Bailon, and Miss Gracia. Second runner-up to receive 10,000 cash, a sash, a bouquet, and a crown. The second runner-up garnered an average score of 87.86%. Okay. The first runner-up is candidate number. Sorry, second runner-up is candidate number 17. Jackie Calantang. Congratulations, Jackie, thank you so much. And the first runner-up to be awarded by Consihala Gigi Alcacid and Consihala Kat Valentinos to receive 15,000 cash, a bouquet, a sash, and a crown. An average score of 89.03% is no other than candidate number 20. Picture ko si Hana. Congratulations. To award the grand winner of the first ever Binibining Kanlumbang 2024. Of course, our Muchalang Pilipinas, Miss Kay. Suot muna ang crown, pagkakit mo ng stage. Sayang po wala si Kapitan. Okay. So, tinatawag ko ng pulis ko si Alaka. To award the grand winner to receive 20,000 cash, a sash, a bouquet, and the crown. Anong advice ang maibibigay mo sa ating first grand winner? Be yourself lang, be authentic, beautiful with a heart, and always inspire other people by your values,
morals and attitude. Number 2 yan. Thank you. Ganda mo. Diba? Okay. The first Binibining Kanlubang 2024 with an average score of 89.33% is no other than candidate number. Muli, maraming salamat Kanlungan Festival. Congratulations po from day 1 to the last day. Sa lahat po ng event, maraming salamat po sa Alakap, Chairman po ng Cultural, Consel Kim, sa support, Consel Eric Manay, Consel Hector Pahato, SK Nadine, Tres Ellen, Sec Ella, Bigati Kulalab, at syempre, Kapitan Edgar. Maraming salamat po sa pagtitiwala muli sa akin. So, maraming salamat po, Barangay Kanlubang. Muli ako po si Techi, ang inyong host, organizer for tonight. And now, the winner is candidate number... Muli po, walang iwanan sa charity. Ongcha Hernandez, Mayor Rose Rizal, Vice Mayor Atty. Tony Lazaro, tatlo po yan, walang iiwanan. Muli po, tatlo yan, walang iiwanan. Yan po, okay. Woo! Congratulations, candidate number 2! Erika! Oh, nanay mo, ang natalo. Okay, congratulations! Ang nanalo Best Advocacy, ang nanalo rin Binibining Kanlubang. You deserve it, girl. Ayan. Ang mahibagang po na patungo sa Encantadia, suot mo na.